Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Nga muli, si Vener Bakiran. Pinapoint niya last year. Ayan, ipinangalanan na yan sa privilege speech ni Ping Lacson na yan si Bakiran, yan si Rubio, ay mga sangkot sa smuggling business. Pero sino ang inyong Bureau of Customs? Si Rubio. Oh, anong ginawa kay Bakiran? Ano ba ang posisyon na ginawa sa kanya? June 2025, si Bakiran ay in-appoint bilang Deputy Commissioner ng Bureau of Customs, mga palangga. So, ang nagpapatakbo sa inyo, mga palanggiging, ay mafia. Mafia. Oh, September 28 or 29 pa daw po yung isda at ngayon lang inilabas, sabi ni Ana. O ya, okay, tamo, September 28. Bulok na yan. Meron na yung ano-ano tawag dyan kapag matagal nang na-frozen. Frozen, freeze, I forgot the word. Can you comment? Meron yan eh. Kapag matagal na, September, October, November, December, meron yan na hindi na siya safe kainin. O pwede siyang kainin parang tawid gutom na lang. Di ba? Botcha. May English term. I can't think right now. Okay? Ping Lacson. Sino man, okay? Okay, remember, they've run the Philippines under martial law. Yes, palangga. Boy Villohan. Lahat ng smuggling may commission dyan si Liza Tanas. Exactly. Hindi nila inilalabas yan, mga kababayan. Wala silang ilalabas. Dahil yung pagnanakaw nila, pagsasmuggle nila ng lahat, hindi lang ng isda. You know, protektado nila ang smuggler. Wala pong ilalabas na smuggling na ano yan? Ano? Yung nilagay sa patay? Ano yun? Formalin? Hindi. Formalin. Yung pag too much freezing. Ayun, freezer burn. Thank you, Daisy Digamon ko na yan. Freezer burn. So may freezer burn na yan. You know, parang may ganun-ganon. It's not that safe, you know, pero pag kaysa naman matay ka sa gutom, eh kumain ka na lang ng isdang may freezer burn. 'Di ba? So kung September yan, based dun sa nag-comment, walang formalin yun, Che. Patay mga tao nun. Pangpatay yun si Che Guevara. Pag formalin yun, tangin na, lahat ng 26,000 na kumain, gur-gur lahat yun. 'Di ba? Hindi mapabilis ang pag-ano ni Bangag Jr. But ganun pa man. 'Di ba? Balikan natin yung mga involvement. 'Di ba? Involvement ni Marcos Jr. sa smuggling. Remember, January of 2023, nung nagbidabidahan, I think, okay, nagbidabidahan, nagbidabidahan si mag-amang Swansing patungkol dito sa, right, ito, ayan. Nagbidabidahan si Swansing patungkol sa, ayan, ito, 2017.
Lacson speech on alleged corruption at the Bureau of Customs. Hindi natin babaysahin yung buong speech niya. Yung title ni, title ng kanyang privilege speech ni Lacson na, may kita sa, ano ba yun, sabi niya dito? Anyway, kita. Sabi niya, kitang-kita. Okay? Binanggit niya dito ang pangalan. Hanapin ko lang Okay, Allow me to start with the list of alleged bribe givers or players. Ayun. Eto, ang sabi dito ay si si Bakiran. Itong John Diamante na pangalanan ito. Pinatawag ba ito si John Diamante? Viner Bakiran, number 20. Attorney Viner Bakiran, pinangalanan pa ni Lacson to noong 2017. May nangyari ba? Inappoint pa ngayon. Inappoint ni Noynoy, inappoint pa rin ni Bangag. Namamayagpag si Viner Bakiran sa smuggling. Mga palangga, hindi lang yan. Okay? Ito, balikan natin. Kasi nakakalimot kayong lahat. Alright? Remember this. Solon request house subpoena of individuals suspected of smuggling onions and other goods. Ito yun. Yung sa sibuyas pa lang pinag-uusapan natin. Swansing asked the committee to issue a subpoena for Michael Ma, Lujin Ang, John Diamante, at marami pang iba. This article was dated January 23, 2023. Ito yung sinasabi ko sa inyo na supposedly na hearing nila in aid of Jutang Genimis legislation na hindi nila tinuloy. 'Di ba? Dahil hinarang ni Lisa Tanas ni Bangag Jr. ang Senate at ang Kongreso at ang Senado. So wala nang pag-asa dito, mga kababayan. Mafia na ang gobyernong ito. Kaya pati mga isdaya na back in September may freezer burn na ay binibigay pa sa taong bayan. Ang tingin sa inyo ay para kayong mga asong julol. 'Di ba? Ang aso kapag binatuhan mo ng bato, ng buto, ngangat-ngatin at ngangat-ngatin yan. Ganon ang trato sa inyo if that information was correct, mga palangga. Na, ilan ba ang shelf life ng isda sa freezer? I don't know kung ilan ang shelf life. Google natin kung ilan ang shelf life. Shelf life. Okay? Dali lang. May nag-message mo kung may breaking news tayo. Okay, ilan ang shelf life? Okay? Depende sa klase ng isda. Okay? Depende daw sa klase ng isda. So baka hindi lang September, baka last year pa yun. Baka 20 years ago. Okay, let's go. Alright? Okay. Okay, breaking news, nanonood sa akin. Okay, si Jairus, 2019 examiners sa BOC yan. Contact nila Martin at Michael. Kita nyo? Habang nanonood sa atin, ito taga Bureau of Customs. Si Jairus po, sabi niya 2019. Okay, hindi natin alam kung anong apelyido ni Jairus. 2019, examiner sa BOC yan. Contact nila Martin, according to my source, at Michael. May grupo yan, si Jairus, sa loob ng BOC. May unpaid pa na company nila, Michael Ma, kay Jairus. Lumipat kasi sila ng grupo sa loob ng mas mura. Misdeclaration ang lakad. 2022, pina-appoint na si Jairus as Deputy Commissioner ng BOC sa Subic Port. Okay? Actually, nakalaksulat ito sa book ni Attorney Vic Rodriguez. That's why you have to get your book. Okay? By the way, mga palangga, yung hindi ko pa pala nasasagot, okay? Yung hindi ko pa nasasagot na nag-inquire sa akin ng book, ayan, Attorney Vic Rodriguez, hindi ko pa nasasagot, magpasensya po, pero babalikan ko kayo, ha? Ayan. Andyan yung email natin.
So grabe, habang may mga nanonood sa atin taga Bureau of Customs, mga palangga, eto, ayan, nagre-react sila. Sino si Jairus? Alamin natin kung sino si Jairus. Jairus, okay. Alamin natin yung kanyang apelyido. Teka, message ko lang ito, magpa-thank you tayo. Okay, Jairus. Is it Jairus what? Okay, tingnan natin. Kilala ba si Jairus na tirador dyan sa Bureau of Customs? Jairus. J-I, hindi si Jake Jairus. Sabi ni Congressman. Alright. Sabi ni Jessica Cantor, I need to buy the book. Okay. Sabi ni Jessica, ayan palangga ang message natin. Andyan yung email. Email ka lang, sasagutin kita. Madam Coring, may bago pong uso ngayon na di na yung formalin ang ibubuhos. Ano? Ngayon na di yung formalin ang ibubuhos sa isda, kundi pinausukan nila ng formalin. Formalin, that's for patay. Hindi yan pwede palangga. Kahit na hindi ako eksperto dyan, formalin yan ni mama, patay ang ano yan. But Jairus like virus, sabi ni June. Kawawa mga pobreng Pilipino, galing sa smuggling isda, ipamimigay kawawang kalagayan ito. Alam mo, mga kababayan, kung yan ay intensyon na talagang hulihin yung mga smugglers na yan, dapat ilalabas yung smugglers at ang intensyon ipamigay, bakit inantay pa ang Pasko? September pa pala nahuli yan. September pa, ngayon Pasko mo itinaon. So, ibig sabihin, ginagamit ang okasyon at pinopolitika talaga ni Bangag. Kaya kung sino man ang dapat na matanggal dito, walang iba kundi si Bangag. Ulubog na po ang bayan ninyo, ang bayan nating mahal na Sinilangan. Ang smuggler si Matos Jr. Saan ka nakakakita? Ang mga media, hindi nagtatanong sa kanya. Kung ako media niyan, Mr. President Bangag, okay? Mr. President Bangag. Yes. Huwag kang kabahan, palangga. Kasi love kita. Huwag kang kabahan. Alam mo naman ang iyong palangga. Okay? Alright. Yeah, that's true. Okay. Anyway, mga kababayan, mga palangga, wala na talagang patutunguhan ang inyong bayan. Tignan nyo si, let's go to ano. Okay? Oo, grabe yung anyway, yung mga smuggled anything, wala na si Lisa Tanas yan, sila Michael Ma. Saan pa ulit-ulit natin na sasabihin? Walang gustong mag-imbestiga sa Congress. Ito ay isang pagtraidor sa pagtataksil sa bayan. In-appoint mo smuggler? Si Jing Jing Jing, si Michael Ma. Remember this? Oh, asan na si Michael Ma? Jing 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 Jing. Remember this? Jung, 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 jung. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Oh, nakita nyo yon? Si Jung 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 Jung. Jung 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 Jung. Wala na ako. Di ba? Sasama-sama tayong babangon muli. Remember, yung greetings ni Lisa Tanas kay Robles nung birthday niya, sama-sama tayo maging milyonaryo. Talaga bang tulog ang taong bayan? Kailan niyo ba mamanahin ang tapang ng mga Koreans? South Koreans. Na napatalsik nila, I believe, di ba, na nagbotohan sa South Korea para i-impeach yung kanilang presidente. Dahil lamang doon sa luxury bags na tinanggap, o naregalo ba, sabi nila. O yan, naregalo sa kanyang asawa. Sa Pilipinas, hindi lang luxury bags, Rolexes, luxury cars, and everything. Pero kayong mga palangga, kayong mga nasa laylayan, kayong mga middle class,
tahimik lang kayo. Siguro talagang ganun ang kapalaran ng Pilipino. Hanggang bunganga lang kayo, no? Hindi ako kasali dyan. Hindi ako kasal na hanggang bunga kasi tinaya ko na yung buhay ko dito eh. Na parang, okay lang yan. Ganun naman talaga ganun naman talaga ang gobyerno eh. Paulit-ulit na lang yan. So kung paulit-ulit, you allow them mga buhaya na gagawin sa inyo. Ganito mga mafia na to nagagawin sa inyo para bang magjowa lang na niloloko ka, nahuli mo ng paulit-ulit, okay lang yan. Love ko naman siya eh. I'm not like that. Pag nahuli kita, gusto mo, usapang pag-ibig tayo. Putangin ng kapolitikahan ito eh. Gusto niyo usapang pag-ibig? Okay, nakaraan. Ako dati. Di ba? Tangin na, pag nahuli kita, goodbye my love. Or doon ka na. Gusto mo doon eh. Di ba? Hindi ka papayag na paulit-ulit na lang ginagago ka ng gobyernong ito. Kayo dyan na natuturing ang middle class na may utak, may isip. Trabaho na lang kayo ng trabaho. Ay, sayang kasi yung isang araw ko. Kesa naman wala akong pera, hayaan mo na yung gobyerno. You have to sacrifice if you want freedom. Ako nga, buhay sinasakripisyo ko eh. Susumbatan ko kayo. Although hindi naman ako inuutusan. This is just me. Diba? Buhay. May assassins, may bounty ang ulo. Kayo isang araw, 2 araw, o kahit isang linggo, lumabas kayo sa kalsada. Iniisip niyong kita niyo isang araw, pero kahit isang linggo kayo magsakripiso, you, middle class, you, police officers, you, mga men and women in uniform. Wakasan nyo na tong mafia na to. Isang linggong rally dyan, tanggal yung mga yan. Gumaya kayo sa South Korean people. Ang yabang nyo na, yung mga Koreano, ganito, ganyan, ganyan. Wala nga kayo sa kalingkingan sa tapang nila eh. Tignan nyo si Colonel Grijaldo. Inaresto, di ba? Yan ang breaking news natin. Nung time na yun, sabi ko sa iyo, meron tayong close kay Colonel Grijaldo, ating puting ahas. Kaya naiulat natin sa inyo yun, nag-breaking news tayo na ang arresting officer nasa ospital. Saan din si Colonel Grijaldo? Nandyan kung saan dinitin si Attorney Zolaika Lopez. So ano ngayon? Ang mga Pilipino mapagbigay, mamawain. Kaputahan yan, mga palaga. Enough is enough. Asa na yung mga men and women in uniform? Tingnan yung kabaro nyo, si Grijaldo. Dahil ibinokelya niya na si Fernandez at si Abante, okay, ay inuutusan siyang mag-agree sa mga kasinungalingan nila. Anong napala? Officer yan, pulis yan, may rango. Tignan nyo si Wilkins Villanueva. May, kumbaga may, what do you call it? May sinabi, may influence sa mundo ng mga kapulis, ng mga uniform personnel. Ginaganito ng mga rebelding NPA, ng mga demonyo sa Bureau of, sa Congress. Ano na lang kayo? Ano na ginagawa ng mga nasa EDSA? Ang kachit pa naman. Ganyan, ngak-ngak na lang sila ng ngak-ngak. Hindi naman dagdagan natin. Punyeta, kulang pa. No, seriously. Kulang. Wala naman yan. Nasa EDSA na mga yan, makapag-lipstick nga. Buti na lang ito, hindi ko ninakaw sa kaba ng bayan. Ano bang tatak na itong lipstick na to? Dior pala ito. Lipstick na lang tayo. Patis may alindog ako no nakaraan, nag-podcast. Ganun na lang ba kayo? Nurses, doctors, teachers, whoever you are, construction workers, tricycle drivers. Ayaw nyo makipag-rally, no? Ayaw nyo lumabas sa bahay kasi, ulit-ulit lang naman yan. Lahat naman yan sila magnanakaw. You know that kind of fucking reasoning? Pang walang pagmamahal sa bayan. Ibig sabihin, hinahayaan mong binababoy ka. It's the same thing kayo mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, yung mga tao tignan nyo, ginagamit ang power ng Kongreso.
sa panggigipit sa mga abogado, sa mga general. Kung may mga kaso yan, kasuhan. Kasi yung in aid of Jutang Genius legislation, they're there para mag-imbestiga, para mag-craft ng laws, ng bill, para sa ikakaluwag ng bayan. Pero what they're doing? Contempt. Ginagamit nila yung power of contempt para sindakin ang mga uniform personnel. Look at Garma. Nasaan na si Garma ngayon? Na nagsinungaling dyan. Anong sabi ng DOJ? Nahuli dito sa San Francisco? Dahil what? Paso ang visa? Expired? Di ba yun ang palabas ng DOJ? Ginagawa kayong tanga. Syunga. Walang sino mang makapasok sa Amerika na expired ang visa. Mga julul. Yung mga naniniwala lang, ba't yung mga palangga ako? Love ko kayo, palangga. I love you guys. Since 2015. And thank you for being here. I am talking to yung mga nakakalusot na mga trolls dito. You know what I mean? Sino nagpalabas? Di ba sumulat ako sa San Francisco. Here. Dito yata. Di ba pinakita ko na sa inyo yon? Okay, tignan natin sa sulat ko. Para lang tayong maalala nyo. Kasi pag nag-podcast ako, gusto nyo makita yung pulboronic ko, di ba? Okay? Oh yeah, oo nga. Okay, oh ito bigla kong, ayan. Okay. Oh, ayan. Oh, balikan muna natin itong si Jairus. Oh, buti nakita mo pa ito palangga. Ito ay isa sa, kasabot ni Michael Ma, ito ay isa sa pinapa-appoint ni Liza Tanas. The list became the root of the friction between Rodriguez and Liza Araneta Marcos. Ito dito nga sa book na to. Nasaan ang book of Revelation? Ito, Kingmaker. Ito. Ito, sinad sa atin ni Palangga. Alright? Si ano pala, nakasulat dito ay si, pangalan niya, ito, Jairus Reyes. Yung kanina binanggit, nakasabwat nila Michael Ma. Ito, pina-appoint ni Liza Tanas, nakasulat pa ito sa pangalan ni, yung pangalan niya sa libro ni Attorney Vic Rodriguez. Ang dami, hindi ko na matandaan yun Palangga. Unless magpa-quiz si Attorney Vic, you have to get your book, okay? So anyway, mga kababayan, ano ba sinasabi ko? Ang sinasabi ko ay, what? The Zian Liu, the Philippines House of Representatives has bastardized your country's constitution. Utterly disgusting and despicable. Chinese ka pala. Naintindihan mo ba nga na? Sulti na ako. Alright? Hiram nung upload nilabas yun. Ano daw? Saya. Bago ako i-upload. Okay. Alright. So ngayon, eto na nga sinasabi ko sa inyo. Sabi ko nga kanina, enough is enough. Tapusin nyo na ito. Kayong mga military, kayong mga kapulisan, iniisa-isa na kayo. Alam nyo kung sino lang ang kalaban nyo? Si Liza Tanas. Si Bangag Jr., walang ginawa yan. 24/7, sumisingot yan. Tignan mo pa, sa araw ng kagitingan, naiiwan ng mga residue. Ganyan ang itsura niya doon sa araw ng kagitingan. Tapos kayo, mga PMA-er, papayag na lang kayo? Ha? Napayag na lang kayo? Kayong, no, I'm talking to you, mga middle class. Kasi alam nyo, ito kasi, di ba sinabi ko sa'yo, may classmates ako, no? Aray ko. Nurse din dito sa, sa US. Kaklase ko siya. Nung nagsa-start pa lang ako nagbablog, sabi niya sa akin, bakit sabi niya, bakit inuubos mo yung oras? Bakit hindi inuubos? Why you spend your time talking about the corruption in the Philippines? Chuchuchucho. Wala na yan. Sabi niya gano'n sa akin. Wala na pag-asa Pilipinas. Paulit-ulit lang naman yan, mapapagod ka lang. Somehow, sabi ko gano'n. Pero, di ba? Actually, hindi nakakapagod, pero hindi pa rin ako napapagod. Alam mo sabi ko sa kanya, hindi, ito pala sabi sa akin, okay ka na dito sa Amerika, magpayaman na lang tayo, palangga. Sabi niya, magpayaman na lang tayo. Sabi niya, ganon. Dito, sabi niya, naku, Pilipinas, wala na yan, mga kawatan, ganyan.
I'm not that kind of person. I'm not that kind of Filipinos. You know? That klaseng Pinoy na nasa Amerika na, wala nang pakialam. Mapayaman na lang ako, uwi na lang ako din sa Pilipinas, magbida-bida, nagpa-show off ng bag na Chanel, na hindi naman bagay sa mukha nung nagsusuot. Magpasosyal na lang ako ng ganito. That's BS para sa akin. That's BS, yung mga material na yan. Kailangan natin yan, pero not too much. Yung enough lang para sa atin. Bakit ko to sinasabi? Hindi ko rin alam bakit ako masyado akong pakialamera, bakit masyado akong naapektuhan sa buhay nyo dyan sa Pilipinas, na hanggang sa nagka-bounty na ang ulo ko, hanggang nag-hire na ng assassins si Lisa Marcos at si Marcos Jr. at si Babes Romualdez, ang ambassador na nag-fix ng visa ng assassin sila according to my source, at mayroon akong affidavit niyan. I don't know. Samantalang kayo, dyan sa Pilipinas, yung iba niya, forget about Bangag. Okay na yan si Bangag. Hayaan mo na siya, Bangag pa rin naman. Lahat naman yan magnanakaw. Then, you enjoy na lang your life. Na nakakarimarim sa gabi, alam mo yan, you enjoy your life na nagbibitbit ka, na hindi mo nga ma-enjoy yung Chanel mo Makakalakad ka ba sa slums of Tondo o sa Cubao na naka-Chanel ka or naka-Gucci ka? Kasi baka isnatin agawin, di ba? Hindi mo ma-enjoy ang buhay mo sa Pilipinas. Even you have that luxurious brands, na-enjoy lang yan ng mga kawatang politikong di bodyguard, sino-show off sa mga party and everything. Pero hindi ka makakalakad sa sarili mong parke. Dahil takot ka. Na-enjoy nyo ba ang mga anak ninyo mag-park o man lang? Kahit sa loob ka ng mall, di ba? Ang pagbibitbit mo ng bag, what? Although wherever you go, you have to be very cautious talaga na nakalagay yung bag na yun. Pero sa atin, akap-akap mo yung bag mo. Kasi Chanel to, inutang ko to Putang ina, isang taong ko to binayaran. You know what I mean? Nasa point ako ng buhay ko ngayon. Okay? Na hindi naman ako mayaman palangga. Hindi ako mayaman. Hindi kami, pero meron akong contentment na tinatawag. Doon sa mga girls na katulad ko na you admire with luxurious brands, enough is enough. Do you know, di ba nagbebenta ako ng mga bags? Alam nyo, lugi pa ako Why? Lahat ng pinakita kong bag sa inyo, sold na yon. Akin na lahat yon. Hindi pa tayo nakapag-live selling. Akin na lahat yon. Anyway, nandiyan pa. Ang anong ibig sabihin, hindi naman gano'ng kamamahal yun, $200, $300, $400. Ang pinakamataas doon, $800. But anyway, ano yung message na sinasabi ko sa inyo? Ngayong Pasko, sabi ng Janakis, kasi busy. Wala pa tayong mga pangregalo. Bumili na tayo, ganyan. Sabi ko, nakailera yung mga bag. Regalo mo, sabi ko. Regalo mo yung gusto mo, sabi ko na gano'n. Friends mo, yan na lang, kumuha ka, pumili ka na lang dyan. Ganyan. Well, ibang-iba kasi yung Pasko sa Pilipinas at saka sa Amerika. I just give cash na lang sa mga pamangkin. Mas gusto nila pera ngayon, ang daming gusto ng, ang daming hirap sa buhay. Alright? So anyway, balik tayo sa topic natin, sa itong nangyayari sa bayan natin. Sa Pilipinas, sa mga Pilipino na lang, ang hinihiling nyo lang, hindi na yung material na bagay. Yung may makain kayo sa hapagkainan ngayong Pasko. Yung may maibigay, well, of course, sa mga bata, kailangan tayo ng gift giving. I'll tell you a story about my life, a little bit, nung ako'y nasa Pilipinas. Malungkot, pero the reason why kaya ako nagsusumikap sa buhay. Meron kaming pinuntahan, try ko mag-blind item para hindi, magsalita yung hindi magsalita, baka masaktan. Okay. Merong certain family na lang. Okay? Yung close sa akin, lagi ang sinasabi, punta tayo kay ganito, kay Petra, ganyan-ganyan.
Pupunta tayo doon kasi Pasko, dalhin mo yung mga anak mo. I am not that type of mother na tuwing Pasko pupunta sa mga ninong at ninang. Ganun ako.